Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Felchay at shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngayon, sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit si Qin Shuang ay labis na umiibig kay Han Sunny. Si Han Sunny ay isang lalaki sa publiko at sa pribado. Ngunit tayo ay nabulag ng mantika, nabulag ng pagtatangi, at ignorante sa mabubuting tao. Sa kabaligtaran, sinisisi natin siya sa lahat ng pagkakamali natin, na pabuntong hininga si Sanyong. Napakamot din ng ulo ang pangalawang matanda, kung ako sa kanya, natatakot akong patayin tayong lahat. Bakit ko itataya ang buhay ko para iligtas tayo ngayon? 3,000 ang dakilang hustisya ng kabayanihan. Kung iisipin mo kaming mga matatanda, nahihiya kami. Ang ganyang tapat at anak na alagad na may kakaibang kakayahan ang aming sinira. Kapag natapos na, ako ay bababa sa pwesto. Anong mukha ang dapat nating maging, anong matanda at pinuno? Ang umiling din ang 3 matatanda. Dahil doon, nagkatinginan ang 4 na matanda at humarap kay Ivory, wala dito ang Aaron. Asawa kanya, paumanhin mo kami. Dahil doon, lumuhad ang 4 at yumuko. Tingnan ang 4 na matatandang lumuhad sa lupa, isang grupo ng mga disipulong nihilist, mabilis ding lumuhad. Nakonsensya sila tungkol sa Aaron. Bumangon kayong lahat. Tuwang-tuwa si Ivory kaya hindi siya nagseselos sa kontribusyon ni Aaron kay Qin Shuang, dahil kilalang-kilala niya ang Aaron. Dapat niyang gantihan ang kabaitan, ngunit para din sa relasyon sa pagitan ng mga guro at kapatid. Ganon din ang gagawin niya para sa sarili niya. Sa makatuwid, siya ay mas masaya at nasisiyahan sa Aaron, dahil si Aaron ay isang tunay na lalaki. Ang antas ng puso, ang masamang walang awa na parusa, para sa hindi kasamaan, palaging may higit na kabaitan. Sa tingin ko mapapatawad ka niya. Bulong ni Ivory. Ang sukat ng Aaron ay Ivory. Sa kabilang banda, sinabi ni Ivory na hindi ka sisisihin ng Aaron, hindi ka sisisihin ng Aaron. Bumangon ka. Tingnan ang mga tao ay hindi maglakas loob na tumaas, mahaba sa oras na ito ay hindi maaaring makatulong ngunit matakpan. Sandaling nag-alinlangan ang lahat. Sa wakas, dahan-dahan silang tumayo. Anong ginagawa mo? Nag-aalala ang Aaron na mamatay ka sa walang kabuluhan, ngunit wala kang magagawa, hindi ba? Sabi ni Linlong sa malamig na boses. Agad na naunawaan ng isang grupo ng mga disipulo kung ano, at inilabas ang kanilang sariling kakaibang mga hayop, at pagkatapos ay pinayagang tumulong. Sa labas ng nihilistic sect, nakatingin sa isa pang grupo ng mga kakaibang hayop, marami sa mga disipulo ng Yaoshen Pavilion ang mukhang nahihiya. Ang mga kakaibang hayop na biglang pinatay sa labas ay gumawa na ng kanilang mga paa sa kaguluhan, at hindi pa sila nagpapatatag. Narito na naman ang mga reinforcement. Nag-aalala rin si Wang Janzi. Hindi niya inaasahan na ang Aaron ay biglang magkakaroon ng napakaraming kakaibang hayop na umaatake sa kanilang likurang bahagi na ang kanilang moral ay magiging magulo, na may hindi mabilang na mga casualty. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, magiging lubhang mahirap ang digmaan. Kung ganoon lang ang sitwasyon, halatang ayaw niya itong makita. Isa pa, paano niya matitiis ang Aaron sa pagiging mapangahas sa harap niya? Ano, kayo lang ang may kakaibang mga hayop, hindi ba? Nanlamig ang mukha ni Wang Huan,
At pagkatapos ay uminom siya ng malakas, meron din tayo. Ang utos ay nagpapatuloy, lahat ng tao ay nagpapatawag sa ating kakaibang hayop, harangin ang kanilang kakaibang hayop para sa akin, ang iba pang mga tao, huwag huminahon ang kanilang pag-atake sa Aaron. Aaron, inaaway mo ako. Nabugbog mo na ba ako? Ang buong mukha ni Wang Janzi ay naging napakabangis, at sa kanyang utos, mahigit 100,000 na mga disipulo ang agad na nagsakripisyo ng kanilang mga espiritong hayop. For a time, napakalaki ng sukat, sa pagtingin pa lang nito, manhid na ang mga tao. Anong gagawin? Pinagtatabuyan ni Minggayo ang isang taong nagmamadali. Sa oras na ito, lumingon siya sa Aaron at nakasimangot. Bagaman walang tao, mayroong hindi bababa sa 70,000 na mahirap harapin. Nagpatuloy ang madilim na ulan. Sumimangot si Han Sanchen at biglang ngumiti. Tingnan Aaron ngiti, madilim na ulan ilang hindi maiisip, kabilang ang distansya ng Luruaksen ay din kaya. Mahigit sa 100,000 katao ang may sapat na problema, at ngayon ay mayroong higit sa 700,000 espiritong mga hayop, na nagpaparamdam sa mga tao na nasasakal. Ngunit ang Aaron ay tumatawa pa rin sa oras na ito. Kung hindi baliw, dapat tanga. What the hell is this guy thinking? Sa ganoong oras, matatawa pa ba siya? Hindi talaga alam ni Chimeng kung ano ang gagawin ng Aaron. Ito ay lampas sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Wang Huanji nakikita Aaron ngiti, sa puso abnormal pang aalipusta, sa lahat ng oras na ito, ngumiti ka pa rin. Aaron hahaisang ngiti, nakatingin kay Wang Huanji, paraan, syempre ngumiti ka, namamatay ka, paano ako hindi ngumiti? Anak na dilaw ang bibig, mamamatay na ako. Natatakot kang nasaran ka ng bait. Malamig na tuwang-tuwa si Wang Huanji na malinaw ang sitwasyon sa bukid, at hindi na kailangang sabihin. May kakaibang halimaw ang Aaron na tutulong, hindi ba? Natural, mayroon, o higit pa. Magalit man ako o bulag ka, mabuti pang tumingin ka sa likod at makakita ng malinaw. Ngumiti si Aaron at saka sinenyasan siyang tumingin sa likuran niya gamit ang kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, nang lumingon si Wang Huan, nakita niya ang isa pang eksena na halos samakal sa kanya. Sa likuran, ang 700,000 na kakaibang hayop, nakakatawag pa lang, ay biglang lumiko upang salakayin ang mga disipulo ng Yaoshen Pavilion nang sumugod sila sa kalaban. Ang isang malaking bilang ng mga disipulo ng Yaoshen Pavilion ay hindi man lang sumasalamin dito, at ang bilang ng mga kakaibang hayop na ipinatawag ay napakalaki. Nang ang mga kakaibang halimaw na ito ay nagsalungat sa isa't isa, ang buong eksena ay maaaring inilarawan bilang trahedya. Isang Li at isang Y, ang dalawang panig ng pag-atake, gamot Diyos Pavilion hukbo iling oras sa isang rugamo, ay hugasan sa isang ilog ng dugo, mga bangkay sa lahat ng dako, sumigaw ng paulit-ulit. Saglit na pumasok si Fang Fo sa purgatorio ng mundo. Ito sa mahabang panahon, si Wang Huanji din si Leng ay hindi umutot. Pagkatapos ng lahat, ito ay lampas sa normal na pangunawa ng mga tao. Kung mauunawaan na inaatake sila ng mga ligaw na hayop, talagang hindi ka panipaniwala na ang mga hayop na pumirma ng kontrata sa kanilang sarili ay umaatake sa kanilang mga may-ari. Alam naman na kapag naabot na ang kontrata ay magkakasundo na ang buhay at alaga ng may-ari. Kapag namatay ang may-ari, mamamatay ang alagang hayop ng alagang hayop. Sa makatuwid, walang pagkakaiba ang paghihimagsik ng lingchong at pagpapakamatay. Paano kaya iyon? Hindi makapaniwalang tumingin si Ye Gotcheng sa eksenang nasa harapan niya. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala. Ang isang kakaibang hayop ay maaaring mas gusto ang pagpapakamatay kaysa sa paglaban dahil sa depresyon at pang-aabuso, ngunit imposibleng magkaroon ng 10 o 100, pabayaan ang 70,000. Ano ang konsepto ng sama-samang pagtalikod ng 70,000 sa parehong oras? Hindi alam ni Ye Gotcheng, dahil napakalaki niya na hindi pa niya narinig o nakita. Kung gusto mong mag-set up ng array, magkakaroon ng kamatayan ngunit walang buhay. Patayin mo ako. Sa gitna ng kalangitan, Aaron umuungal, langit apoy buwan will jade taybak, pagkakatawang tao longbow rocket, tirador at kumalat, swept ang hukbo. Boom! Umuungol. 10,000 hayop ang sabay na umaawit. Sa ilalim ng singil ng Aaron, 10,000 hayop ang biglang pumasok sa isang estado ng pagkamayamutan at pumatay ng mga tao. Ang buong larangan ng digmaan ay parang Shira.
Limb na lumilipad, patuloy na sumisigaw, usok sa lahat ng dako. Sa tulong ng isang malakas na katawan, ang kakaibang hayop ay maaaring tumakbo ng laganap, natapakan ang palad, o nakagat ng matutulis na kuko. Sa kabaligtaran, ang hukbo ng Yaoshen Pavilion ay inatake mula sa likod, at nahuli ng hindi handa ng 2 beses at ganap na natalo. Sa isang panahon, ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako, at sila ay natalo ng paulit-ulit. Steady, steady para sa akin. Dumadagandong ang galit na boses ni Wang Huan. Ngunit mas alam niya kaysa sa sino man na ang digmaan ay nawala. Kahit na ang Aaron ay may maliit na bilang ng mga tao, mayroon siyang kompletong kalamangan sa mga taktika. Ang sorpresang pag-atake mula sa likuran ay nagdulot ng nakamamatay na pinsala sa walang pagtatanggol na hukbo ng Yaoshen. Ang biglaang paghihimagsik ng mga kakaibang hayop ay nagulat sa buong hukbo, na walang alinlangan na nagpapalala sa kanila. Ang moral ng mga alagad ay ganap na nawasak. Malamig na ngumiti si Aaron, kumatok sa 12-dosenang tao gamit ang isang palad, at tahimik na nakatingin kay Wang Wenji na parang kamatayan. Natigilan si Wang Huan sa una, pagkatapos ay nagalit siya at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aatubili. 150,000 tropa ang natalo. At saka, natalo sila sa harap ng lalaking ito. Gayunpaman, naunawaan din ni Wang Janzi na kung patuloy siyang uubusin, ang 150,000 tropa ay mamamatay at masusugatan, na aalis sa Castle Peak ng. Hindi nababahala tungkol sa kahoy na panggatong. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, withdraw. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Wang Huan, tinitigan niya ng masama si Aaron. Makalipas ang ilang segundo, tumakbo siya pababa ng bundok kasama ang ilang eksperto. Sa sandaling tumakbo ang pinuno, itinapon pa ng mga disipulo ng Yaoshen Pavilion ang kanilang baluti at tumakas. Sa lupa, 10,000 bangkay ang naiwan. Masasabing halos walang mapupuntahan ang buong larangan ng digmaan. Sa isang mataas na lugar. Pupunta ako. Nagmura si Luruaksan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang kanyang buong magandang katawan ay nakatayo ng tuwid at ang kanyang magagandang mata ay nakatingin sa larangan ng digmaan. Natural na mababa ang tingin niya kay Wang Huanji, ngunit naniniwala siya sa lakas ng 150,000 tropa ng Yaoshen Pavilion. Pagkatapos ng lahat, ito ang mga Royal Division ng Yaoshen Pavilion. Nahuhuli man sila sa tuktok ng bughaw na bundok, hindi naman sila masyadong nahuhuli. Gayunpaman, ang gayong hukbo ay dinudurog sa bilang, ngunit ito ay binugbog at tumakas. Mula sa isang tiyak na punto ng view, naniniwala si Luruaksan na kahit na ang hukbong nakikipaglaban ngayon ay nasa tuktok ng asol na bundok, ito ay nakatakdang maging katapusan. Kahit na ang susunod na 2 lungsod, hayaan ang Wang Janzi na ganap sa isang walang kibo na estado, ngunit ang bawat hakbang ay puno ng hindi kilalang mga variable at maraming imposibleng bagay. Aaron, talagang hinayaan mo akong pahalagahan ka ng higit pa. Umiling si Luruaksan. Miss, paano siya? Paano siya nakakuha ng napakaraming kakaibang hayop upang tulungan siya? Kahit na ang mga kakaibang hayop na tinanggap bilang mga espiritual na paborito ay mas gugustuhin pang maghimagsik laban sa kanilang mga Panginoon at tulungan sila sa kapinsalaan ng kanilang sariling buhay. Kakaibang paraan ni Chimeng. Nakikita mo ba ang puting ilaw sa braso niya? Mahinahong sabi ni Luruaksan. Ang puting ilaw ay, kung tama ang hula ko, dapat ay ang halimaw na hari na nakulong sa Nile Ismo noon, malamig na boses ni Luruaksan. Hari ng mga hayop. Ang ibig mo bang sabihin ay ang hari ng mga hayop na maaaring kontrolin ang iba pang mga hayop sa kalsada ng Chimengki? Tumanggaw si Luruaksan, tama, ngunit ang isang bagay na hindi ko maisip ay ang mga maaaring maging hari ng mga hayop ay kadalasang mga kakaibang hayop na may mataas na antas na may matinding sama ng loob. Ang mga kakaibang hayop na ito ay may matinding sama ng loob sa mga tao. Sa bukod dito, ang hari ng mga hayop ay mapoprotektahan ng mga hayop kaya't napakahirap tanggapin ang hari ng mga hayop bilang isang alagang hayop, ang taong ito. Panipi, Miss, Aaron ay hindi mahuhulaan, tulungan mo siya, mahihirapan ba tayong kontrolin sa hinaharap, Chimeng? Ang dahilan kung bakit ang mga tao ang pinakamalakas sa mundo ay mayroon silang 7 emosyon at 6 na pagnanasa at sapat na matalino. Gayunpaman, ito ay madalas na isang drug. Ang lahat ay may 2 panig. Minsan ang mga pakinabang ay ang mga disadvantages lamang.
Malumanay na ngumiti si Luruaxen, dahil kayang kontrolin ng Aaron, may perpektong plano si Luruaxen. Kahit na sa ilalim ng perpektong planong ito, mayroon siyang pandagdag na plano B upang matiyak na ang Aaron ay sasailalim sa kanyang plano B kahit na alisin niya ang kanyang perpektong plano A. Tumanggo si Chimeng na parang wala siyang alam ko, miss. Si Sanyong, nagyakapan din at umiyak ng matagal nang lumitaw ang Aaron sa kalangitan ng Nile Istmo na may madilim na ulan, ang libu-libong tao sa lupa ay sabay-sabay na sumigaw, si Aaron ay 30 milyong taong gulang. Si Aaron ay 30 milyong taong gulang. Umalangaw-ngaw sa buong nihilism ang mga dumadagandong na tagay at hiyawan, at nagparamdam pa. Sa mga tao ng bahagyang pananakit sa kanilang mga eardrum, mukhang naging bayani ka na nila. Ngumiti ang madilim na ulan. Ngumiti si Hansani at ikinumpas ang kanyang braso, roar sa likod niya. 10,000 kakaibang hayop ang galit na tumugon, ano ang silbi ng mga bayani? Hindi ka ba nagtatrabaho para sa iba? Kung gusto mong maging hari, maging hari. Han 3,000 ay umalis at hayaan ming ulan ganap na masindak salita, lumipad sa bulwagan ng nihilism. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.